Eto na po ang mga usaping pangkalusugan na dapat niyong malaman. Happy and healthy Saturday morning! Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At syempre mamaya makakasama rin po natin ang pinagkakatiwalaan ng bayan pagdating syempre sa kanyang propesyon na obstetrician gynecologist. Walang iba kundi si Dr. Q. Syempre naririto rin ho siya ngayong umaga para sagutin ang inyong mga ipinadala sa aming tanong tungkol sa kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, 80 years old na pero tumatakbo pa. Ano ang sikreto para manatiling malakas ang buto-buto hanggang pagtanda? Nung bata pa ako, gusto ko sana bisikleta. Naisip ko, mahal ang bisikleta, wala akong ibili. Di ginawa ko, naisip ko, tumakbo na lang. Katas ng lemon, kamatis, brown sugar at kape. Pwede raw gawing moisturizer? Epektibo at ligtas ba ito? Importante din talaga na pangalagaan natin ang ating balat, lalo na habang nagkakaedad tayo. At ang kagandahan nito, all natural na safe din gamitin at napakaganda din ng mga benefits na dala lalo sa ating balat. Yayo Aguila, may sikreto sa pananatiling fit and healthy ng kanyang buong pamilya. On the 10th year of being in the menopause state, we have to be aware na nagkikick in na pala yung complications ng heart. I mean, may risk factors yun sa heart. Kung totoo, tapos nalaman nga niya na 10 years na ako menopause. So sabi ko, my gosh, another one to worry about. Hindi ka ba makatulog sa gabi? At laging hindi mapakali? Dahil sa ikaw ay nangangati? Naku, kailan mo ba kasi huling nilabhan niyang unan, kumot at bedsheet mo? Alam mo bang milong-milong germs sa maaring nariyan? Mga impormasyong dapat niyong malaman pagdating sa inyong kalusugan, abangan! Sa edad na 49, kinakarir ng dating Bagets teen star na si Yayo Aguila ang healthy lifestyle. Bukod sa physical activities gaya ng tennis, isa pang dinidibdib ni Yayo ang tamang diet. Sa pagkain, hindi naman ako nahirapan. Kasi ever since, kahit hindi pa ako na-diagnose ng hypertension, hindi ako abuso sa pagkain. Hindi ako meat person, unang-una. Hindi ko siya hinahanap. So kahit wala siya sa diet ko, every day, like in a week, okay lang ako. Isa raw sa paborito niyang healthy snack ang egg salad sandwich at ituturo niya sa atin ang kanyang version nito. Good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa kitchen ko kasi gagawa ako ng egg salad sandwich. Bakit egg salad sandwich? Kasi unang-una favorite namin to lahat ng anak ko. Dahil lahat kami mahilig sa itlog. Halos araw-araw kailangan may kakain dito ng itlog. Una, hiwain ng maliliit ang hard-boiled eggs. Ilagay sa mangkok at haluan ng mayonnaise. Ayon sa ilang pag-aaral ng University of Alberta sa Canada, kapag kinain in moderation, maaari raw makatulong ang pagkain ng itlog sa pagpapababa ng blood pressure. Siguraduhin lamang na healthy din ang paraan ng pagluluto at hindi ito sasabayan ng pagkain ng maraming karne. Kapag nahalo ng mabuti ang itlog at mayonnaise, lagyan na ito ng paminta at asin. Hinay-hinay din po tayo sa paggamit ng salt. Siyempre, pag masyadong maalat, hindi na siya masarap. At saka, for health reasons din, dapat yung mga salt paggamit natin ng salt ay yung talagang pinch lang po. Ayon sa World Health Organization, 2,000 milligrams o isang kutsaritang asin lang ang dapat kainin ng isang tao sa loob ng isang araw. Nagkakaroon ng water retention sa ating katawan, kaya kapag napasobra ang pagkain nito, sumusobra rin ang tubig sa ating katawan na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon. Isang meal na po yan kasi may protein ka na, may carbo ka na, may gulay ka pa, which is good dahil source ng fiber yung gulay. Isa
Isa pa raw rason kung bakit kailangang alagaan ang kalusugan ng mga babaeng menopausal o kaya ay postmenopausal gaya ni Yayo ay dahil mas prone na sila magkaroon ng hypertension. On the 10th year of being in the menopause state, we have to be aware na nagkikick in na pala yung complications ng heart. I mean, may risk factors yun sa heart. Sabi ko, totoo. Tapos nalaman nga niya na 10 years na ako menopause. So sabi ko, my gosh, another one to worry about. Kapag nag-menopause na ang isang babae, bumababa ang kanyang estrogen level na nagiging dahilan para mas manigas ang kanyang mga ugat at blood vessel ng puso. Kasi naging concern ko yung kung kailangan ko bang ng hormonal supplements. Kasi ngayon, di ba, usually yun ang kailangan. Sabi naman niya, no. Because you live a sporty and active lifestyle at saka lagi na exercise, hindi naman importante kung wala kang need. Unang-una, when you exercise, you burn the calories. So, makakatulong yon sa pag-lose ng weight kung nandun ka dun sa mataas ng body mass index. Pangalawa, nakaka-release yun ng happy hormones, ng endorphin. So, hindi nila masyadong mararamdaman or iindahin yung mga pananakit ng katawan, yung mga mood swings. Para kay Yayo, walang pinipiling edad para maging happy and healthy. Ang sarap kasi mabuhay, di ba, ng normal ka, tapos wala kang iniindang sakit. Eh, ang dali naman na hindi magkasakit. Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin na nga po ang ilang mga katanungang ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning, Doc Q! Good morning, Connie, at sa ating mga kapuso dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga kasimanwa ko sa Antique, mayad nga aga kaninyong tanan. Ang ating unang tanong, Doc Q, pwede raw bang mag-rebond ang bagong panganak? Ang tanong na yan mula kay Sky. Alam mo, Sky, ang rebonding ay maganda rin namang procedure para gumanda syempre yung buhok natin, no? Kasi lahat naman tayo gusto natin magandang buhok natin. Pero kung ikaw ay buntis o nabuntis ka, nanganak ka, nag-breastfeed ka, hindi ho pwedeng magpa-rebond. Kasi ang chemicals na ginagamit sa rebonding ng buhok ay pwedeng formaldehyde, which is formalin. Ito yung ginagamit natin pang imbalsama sa mga patay, no? Meron ding methylene glycol na parang formaldehyde din ito. So kung nagagamit ito sa buhok natin, may mga studies din kasi, mga ilan-ilan na studies na nagsasabi na ang mga chemicals na ito na-absorb sa systemic circulation. So kung nagbe-breastfeed ka, pwedeng makuha ito ng baby mo. So hindi pwedeng magpa-rebond while you are pregnant or while you are breastfeeding. Hindi ka ba makatulog sa gabi? At laging hindi mapakali? Dahil sa ikaw ay nangangati? Naku, kailan mo ba kasi huling nilabhan yung unan, kumot at bedsheet mo? Alam mo bang milong-milong germs ang maaaring nariyan? Curious ba kayo kung gaano karaming dumi mayroon ang mga punda at bedsheets na hindi pinalitan sa loob ng isang linggo? Malalaman natin yan sa pagsusuri ng isang microbiologist. Abangan ang resulta mamaya. Mga kapuso, anong parte ng iyong bahay ang lagi niyong nililinis? Kitchen. Ando doon lahat ang mga pagkain. Kumisan doon din ako makain. Sa banyo po, pag malinis po yung banyo natin, malinis po yung taong nakatira. Sala. Ang sala, tanggapan ng bisita natin. Kung pagiging OC sa kalinisan ng usapan, aba, relate si Mami Melanie dyan. Ayaw ko lang talaga ng makalat. Na-stress ako kapag makalat tignan. Ayoko rin na malikabok kasi natitrigger yung pag-aaching. Tapos nangangati din yung mata ko pala pag malikabok. Natitrigger din daw ang asma ng 7 taong gulang na anak niyang si Samantha kapag maalikabok. Kaya naman, kahit 7 buwang buntis, kinakarir daw niya ang paglilinis. Pagising ko ng umaga, yan, walis, tapos nagpupunas-punas, ganun. Mas doble ngayon ang paglilinis ko para at least maiwasan ko yung allergy. Punas dito, punas doon. Ang kanyang kurtina, hindi po pwedeng maalikabukan.
At syempre, hindi papayag si Mami Melanie na ang kanyang paboritong lugar sa bahay dapuan ng alikabok. Kwarto namin kailangan lagi malinis, maliwalas tignan. At ang punda ng mga unan at mga kubrekama, linggo-linggo raw kung kanyang palitan. Siyempre pag nalawayan o natagusan, ganyan, matik na papalitan ko yan. Tama ka riyan, Mami Melanie. Ayon kasi sa eksperto, bukod daw sa banyo at mga lababo, ang isa sa pinakakinakapitan ng dumi, walang iba kundi ang ating mga kama. Ayon sa pag-aaral ng isang certified sleep coach sa Amerika, milyong-milyong bakterya ang kumakapit sa ating mga kama. Sinong mag-aakala na ang pundang ginamit lang sa isang linggo ay may bakteryang aabot sa 3 milyon? Mas maduming pangaraw ito kaysa sa ating mga banyo. Habang ang isang linggong bedsheet kayang makaipon ng 5 milyong bakterya. Mas madumi pa kaysa sa ating mga doorknob. Paano nga ba nagkakaroon ng dumi ang ating mga kama? Sa mga higaan natin, kadalasan nagkakaroon tayo ng mga mikrobyo dahil na rin sa contribution ng mga tao na humihiga dito. For example, kagaya ng kumakain tayo sa kama natin. Pwede tayo mag-deposit ng laway, ng pawis natin, at natural din na nagsha-shed off tayo ng mga dead skin cells. Oh, hindi ka pa rin ba kumbinsido? Ipapakita sa atin ngayon ni June Barnes, isang microbiologist, kung gaano karaming dumi ang mayroon ang mga punda at bedsheet na hindi pinalitan sa loob ng isang linggo. Surface ATP testing gamit ang luminometer ang prosesong gagawin ni Sir June. Meron tayong swinab na unan, ito ay 1 week nang nagamit. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Units. Gaano karami kaya ang nakitang dumi sa mga tines na punda at kubrekama? Abangan mamaya! Samantala, tuwing kailan nga ba nagpapalit ng kanilang punda at bedsheet ang ating mga kapuso? 2 times a week. May baby kami, kailangan magpalit ka agad. Weekly, nagpapalit ng punda at bedsheet ng asawa ko. Sensitive po yung skin ko. 3 araw lang po or minsan 2 araw lang pinapalitan ko. Ilang araw o linggo lang ba dapat gamitin ang mga ito ayon sa eksperto? Wala naman talagang sinet na guidelines pagdating sa kung gaano kadalas palitan yung mga punda or kubrekama na ginagamit natin. May mga articles na nagsasabi na mainam na palitan yung mga kubrekama ng once a week. Pagdating sa mga punda, mas madalas dapat itong pinapalitan. May mga nagmumungkahe na palitan ito every 2 to 3 days. Pero hindi lang ito dahil sa pagiging metikuloso ha. Pwede raw kasing makakuha ng sakit dahil lamang sa maduming kama. Yung mga dead skin cells na iniwan natin ay pwedeng kainin ng mga dust mites at sila ay mag-proliferate sa ating mga kama. Ito ay malaking problema kasi itong mga dust mites na ito ay napatunayan na posibleng mag-trigger ng asthma attacks or ng allergic reactions. Balikan natin ang resulta ng ginawang test ng microbiologist na si Sir June. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Unit. Ito ay umabot ng higit sa 6,000 RLUs. Itong bedsheet na ito ay nagamit na rin for 1 week. Ang RLU level na nakuha natin ay 663 lamang. Kadalasan ng standard na sinusunod natin pagdating sa mga luminometers kagaya ng ginamit natin ngayon ay mga 150 hanggang 300. Kung ito ay kukumpara natin dun sa mga nakuha nating RLU readings, napakalaki ng indikasyon na mataas yung level ng dumi, yung nakuha natin sa ating kubrekama, dito sa ating unan. Kaya ang payo niya, yung mga simpleng pagpapahangin lang dun sa mga punda or una natin at saka sa kubrekama or pagpapaaraw para lang matuyo yung mga moisture na naiiwan natin lalong-lalo na kung nagpapawis tayo habang natutulog. Ugaliin ding magpalit ng damit bago humiga sa ating mga kama. Kung di mapakali at nangangati sa pagtulog, baka naman oras na para labhan ang punda at bedsheet mo. Para mahimbing ang tulog at panatag ang iyong loob.
Back to Doc Q. Doc, eto ha, pwede raw bang mabuntis ang isang babaeng 16 years old kahit hindi pa ito nireregla? Kung isang babae at 16 years old ay hindi pa nireregla kahit minsan, ang tawag natin dito ay primary amenorrhea. At ang cause nito ay pwedeng imperforate hymen. It is a congenital anomaly na hindi nag-open yung hymen. At ang isa pang dahilan dito ay pwedeng primary ovarian failure or primary ovarian insufficiency na kung saan ang ovaryo ay hindi nagpo-produce ng maraming estrogen at saka progesterone kaya hindi siya nireregla. Kung na-rule out na natin yung imperforate hymen, pwedeng ang isang babae na hindi pa nireregla ay pwede pa rin siyang mabuntis, no? Kasi may tinatawag tayong intermittent or irregular na ovulation na kahit hindi pa siya nireregla, nag-ovulate na siya. So may possibility pa rin na siya ay mabubuntis. Pagdating po sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated ka. Department of Health o DOH nagpaalala sa publiko pagdating sa kahalagahan ng bakuna. At DOH naaalarma sa tumataas na kaso ng childhood pregnancy. Kaya eto na ang latest health updates na dapat ninyong malaman. Mga mommy at daddy, napabakunahan na ba ninyo ang inyong mga anak? Dito sa Metro Manila, target ng DOH Metro Manila Center for Health Development na mabakunahan ang mahigit 100,000 bata laban sa mga vaccine-preventable diseases. Target nitong mabakunahan ang sanggol mula 0 hanggang 23 months sa National Capital Region na hindi nakapagpabakuna ng ilang doses ng BCG vaccine, hepatitis B at bivalent oral polio vaccine, pentavalent vaccine, pneumococcal conjugate vaccine, inactivated poliovirus vaccine, and measles, mumps, and rubella vaccine. Target din itong bakunahan ang mga buntis laban sa tetanus, diphtheria, pati na rin ang mga adult na 60 years old and above na mga kinakailangan nilang bakuna. Paalala ng DOH, huwag maniwala sa fake news. Ayon sa DOH, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay ng gobyerno. Para malaman ang schedule ng vaccination, pumunta sa pinakamalapit na health center. Samantala, naaalarma naman ang DOH sa tumataas na bilang ng kaso ng childhood pregnancy o ang pagbubuntis edad 15 pababa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2022, sa bawat 100,000 populasyon, 59 na edad 15 pababa ang nabuntis ng hindi pinaplano. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, isa sa posibleng factor ng tumataas na bilang ng childhood pregnancy ay ang exposure sa internet na malaking impluwensya raw sa sexual behavior ng mga kabataan. Posibleng factor din daw ang peer pressure, kahirapan at kawalan ng edukasyon. Ayon sa World Health Organization, mas mataas ang health risk ng ina at sanggol mula sa maagang pagbubuntis. Patuloy na nananawagan ang Commission on Population and Development sa Senado na i-prioritize ang pagpasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Act na naglalayong tulungang maiwasan ang childhood at teenage pregnancy. Tandaan, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Samantala, back to our Facebook question, may miracle po ba na mabuntis daw ang may hydrosalpinx? Ano ba yan, Doc? Ang tanong ni Jennifer. Depende yan, Jennifer, kung ilang tubo ang apektado dyan. No? Ang isang matres ay may 2 tubo yan, kaliwat kanan. Kung isang tubo lang ang hydrosalpinx, ibig sabihin yan, yung kabilang tubo ay pwede pa rin magkakaroon ng fertilization doon at pwede pa rin siyang mabuntis. Pero pag nabuntis siya, na may hydrosalpinx siya sa kabila, kasi ang tubig doon sa loob ng fallopian tube niya, yung fluid na yan ay pwedeng maging lason o toxic para sa embryo. Mamamatay pa rin yung embryo at makakaroon ng spontaneous abortion. Ang hydrosalpinx kasi ay parang end stage ito ng infection ng tubo, tinatawag natin salpingitis, na kung saan may collection doon ng nana at hindi makakalabas yung nana doon sa dilated, sa fibrated end niya, barado siya, no? So naiipon siya doon sa loob ng fallopian tube at eventually mariresorb yung nana, nagiging fluid, which is toxic doon sa developing embryo. So pwedeng mabubuntis siya kung isa lang ang tubo, pero kung 2 tubo ang affected dyan, hindi siya pwedeng mabuntis
buntis, bago siya mabuntis through the IVF, no, yung in vitro fertilization, tatanggalin muna yung 2 tubo na yan at saka lang siya pwedeng mag-IVF. Pagdating sa takbuhan, di kanya uurungan. Sa lakas at palakasan ng resistensya, yak, mapapanganga ka. Pero sino mag-aakala na ang runner na ito, 80 anyos na? Mahina ang buto-buto? Di raw uso yan sa kanya. Sa kanya kasing liksi at tikas, tila raw siya si The Flash. Ako si Pablo Francisco, ang matikas ng runner ng Cavite. Talaga namang takbo is life para sa 80 anyos na si Lolo Pablo. Paano ba naman taon-taon always present si Lolo sa mga marathon? Nabansagan na nga raw siyang the legendary runner. Pupunta ako sa ibang lugar pagka may takbuhan. Nababalitaan ko. Sumasali na lang ako. Pag nakita nila ako, ay ako pinapayagan na nila sumali. 1965 pa nang magsimula sa sports na track and field si Lolo Pablo. Pero sa maniwala kayo o so hindi niya raw first love ang pagtakbo noon. Nung bata pa ako, gusto ko sana'y bisikleta. Ay naisip ko, mahal ang bisikleta, wala akong ibili. Eh di ginawa ko, naisip ko, tumakbo na lang. Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti na niyang minahal ang pagtakbo. Dito kasi, pawis at tiyaga lang daw ang kanyang naging puhunan. Nung araw ako'y tumatakbo, ayun ang habis ko. Araw-araw ako'y tumatakbo. Pumupunta ako sa bukid, takbo na rin. Pag ako nagtatrabaho doon, abutin ako ng sisikat ng araw, nandun ako sa bukid, tatakbo ako. Si Lolo Pablo, never say die sa takbuhan dahil pati sa fiesta, bibo rin siya. Pag may marathon, titigil ko muna yung aking trabaho at tatakbo muna, kakuha ko ron. Makakakuha na ako ng premyo, may trophy. Pero si Lolo Pablo, hindi raw laging pinapalad na manalo noon. May pagkakataong natatalo, kaya ang kanyang hugot, paghusayan pa ang pag-e-ensayo. Matatalo rin ako pero lumalakas ang loob ko sa pagtakbo. Simula raw noon, iba't ibang marathon at kompetisyon na ang kanyang sinalihan sa iba't ibang lugar sa bansa. Hakot awards din siya dahil sa dami ng kanyang medalya. November 1975, second place, 11 place. Ako top 15, second marathon. Ito yung mga elimination, 21K. Ito mga 21K, Lucena City, Batangas City. Ika nga sa kasabihan, kalabaw lang ang tumatanda. Kaya sa kabila ng kanyang edad na 80, si Lolo Pablo maliksi pa rin. Laban kung laban na rin sa takbuhan. Sa edad kong 80, kayang-kaya ko pag tumakbo. Mga 55 kilometers o 42 kilometers, yung kakayanin ng katawan ko. Ang legendary runner, healthy pa rin daw kahit 80 anyos na. Malusog at wala raw iniindang karamdaman. Sa katunayan, wala siyang iniinom na kahit na anong maintenance. Sa iniinom na maintenance, wala na akong iniinom, wala naman ako bibili ng gamot, ay wala naman akong sakit. Ayon sa eksperto, mainam sa kalusugan ang pagtakbo, lalo na sa mga nagkakaedad na. First of all, we have to know na ang pagtakbo ay isang type of aerobic exercise. So ito yung activity na ini-increase niya yung heart rate natin at the same time, yung body's use of oxygen. So nare-regulate niya yung blood circulation. Kung ganito po yung nangyayari, nalo-lower yung risk natin to develop cardiovascular diseases. Kaya si Lolo Pablo, inaaraw-araw ang pagtakbo. Sa minimum ko araw-araw, ay tama mga isang oras, kulang-kulang na 10 kilometer yun. Ang eksperto may paalala sa mga tulad ni Lolo Pablo na hanggang ngayon aktibo pa rin sa physical activities. We have to consider muna safety, no? So, lagi pong titingnan yung safe space at the same time yung mga traffic-free routes, no? Para ma-consider po na safe. Importante rin daw na magsuot ng komportabling damit kapag mag-eehersisyo o tatakbo. Kasi iniiwasan po natin yung mga possibility ng injuries
katulad ng ankle sprain o kaya naman po yung possibility tulad na magkaroon ng heat stroke yung isang tao katulad na lang po ni tatay. Samantala, si Tatay Pablo patuloy pa rin daw tatakbo at hahataw hanggat kaya ng kanyang katawan. Gagawin ko ito hanggang aking malakas. Pero wari ko, kakayanin ko pa. Huwag lang akong magkakaroon ng karamdaman. Tutuloy ko ang aking pagtakbo sa umaga. Age is just a number. Kaya mga kapuso, be like Tatay Pablo na young at heart. Huwag huminto sa pag-aalaga sa sarili dahil winner kang tunay kapag fit and healthy. And lastly, Doc, eto question naman mula kay Jezreel AJ Almeida. May chance ba daw na mabuntis ulit ang ligated na? Actually, Jezreel, natanong na ito ng isang kapuso natin, no? Pero mukhang popular itong question na ito. Pwede ka pa rin mabuntis kahit ikaw ay bilaterally tubal ligated na kasi ang bilateral tubal ligation, although this is a permanent sterilization procedure, it's 99.9% effective pero may 0.1% pa rin, no? 0.1% ng chance na mabuntis ka kasi pwedeng mag-reconnect yung dalawang ends ng tubo na yan at ikaw ay mabubuntis. Pag ikaw ay nabuntis, after the tubal ligation, mataas din ang risk na makakaroon ka ng ectopic pregnancy na kung saan ang pagbubuntis mo ay nandoon lang nakakonsentrate sa tubo, hindi na siya bumababa doon sa matris at ito ay delikado din. Maraming salamat, Doc Q, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, ipadala nyo lamang po ang inyong mga katanungan sa amin. And who knows, baka next Saturday, kayo na ho ang aming mabibigyan ng pagkakataon na masagot ang inyong katanungan. Kaya keep them coming! Pangarap nyo ba ang kutis na in fairness, freshness? O di kaya ibalik ang pagiging lovely at healthy ng inyong skin? Nang di gumagastos ng malaki? Sit back and relax dahil ang video na ito para sa inyo. Kunin lamang yung malakatas at tubig nito. Babad lang din to ng 10 to 15 minutes. Para sa 35 taong gulang na si Roan, hindi kinakailangang gumastos ng malaki para ma-achieve ang fresh at healthy skin. Kaya ang kanya raw beauty regimen, all natural at present sa kanyang kusina. Importante din talaga na pangalagaan natin ang ating balat, lalo na habang nagkakaedad tayo, at ang kagandahan nito, all natural na safe din gamitin at napakaganda din ng mga benefits na dala lalo sa ating balat. Ang mga beauty hacks na ito, malaki raw ang naitulong sa kanya dahil ang kanyang aura naging fabulous na, naging natural and healthy pa. Naisip ko na all natural skincare gamitin dahil bukod sa nakakatipid ako, yung madalas na sangkap na kakailanganin ko nasa kusina lamang. Para sa itim-itim sa balat, baka libag na yan na di maalis-alis, makakatulong to. 2023 nang simulan niya ang all-natural beauty skin care. Na-inspire daw kasi siya sa mga napapanood niya online, kaya pati siya naengganyo na ring subukan. Na-curious lang din ako dun sa mga napapanood ko. At the same time, parang bakit hindi ko try at subukan na i-share din sa iba yung mga ideyang nakikita ko. So, ang skin natin, makapal yan eh. So, kaya kailangan iniingatan natin, inaalagaan natin siya. Kapag na-compromise yung barrier ng skin natin, mas magiging prone kasi tayo sa mga infections. Para glowing ang kanyang skin, isa sa kanyang do-it-yourself, pampaganda ay ang natural face cream na ang mga ingredients ay nakikita lang sa kanyang kusina. Simple lang yung mga kailangan nating gawin. Imimix lang natin yung tomato, aloe vera, and e-oil. Ang DIY face cream, ina-apply raw niya sa kanyang mukha bago matulog. Sa pagising ko po sa umaga, binabanlawang ko na po ito. Napakagaan, napakalambot, napakakinis lalo sa balat. Pero Doc, ano naman kaya ang say mo rito? Effective nga ba ito? Ang kamatis kasi, it contains antioxidant, meron din siyang lycopene. So, there are a lot of different chemicals inside the tomato na pwede daw na nakaka-help sa
skin natin. Yung sa isa naman na hinalo niya yung vitamin E. Vitamin E is supposedly moisturizing for the skin. Ang ginagawa niyang moisturizer mula sa katas ng lemon, kamatis, brown sugar at kape. Paghahaluin lamang po yung pinaka-tomato, lemon, sugar, and yung pinaka-coffee. Pagkatapos, pwede na natin itong i-apply sa ating balat. Sa katawan, sa mukha ay pwede po 5 to 10 minutes. Sa pamamagitan daw nito, naiiwasan ang pagiging dry ng kanyang skin at na-maintain ang balanse ng oil production. Ang balat po kasi natin, prone po siya sa dryness. Kailangan po, tutulungan po natin yung skin natin gamit ng mga moisturizers para hindi po siya nanunuyo. Ayon kay Doc, mayaman ang lemon sa vitamin C at citric acid na mabisang pangontra sa iba't ibang infeksyon sa balat. Ang chemicals kasi inside the lemon is actually a superficial peeling agent. Ang brown sugar naman most likely ginagamit for the texture, so para siyang pang-exfoliate. So ang coffee, I think it would probably be the same. Malaki rin daw ang ambag nitong do-it-yourself whitening cream sa beauty ni Roan. Lalo pat wish daw niya ang maputing kutis ala celebrity. Sa paggawa po nito, pagsamahin lang po ang aloe vera gel at yung pinaka-rice flour. Pagkatapos, halu-haluin at pwede na natin itong gamitin. It's been said that aloe vera is a moisturizer, but actually if you're gonna look at the consistency of aloe vera, it's actually a very light moisturizer. Yung rice flour, I'm not so sure kung bakit niya hinalo, but probably I would think that it would serve as a vehicle. Yung aloe vera po kasi, it's a bit slippery eh. Ayon sa eksperto, wala namang masama sa paggamit ng mga ganitong beauty hacks, lalo pat all natural naman ang mga sangkap at di mabubutas ang bulsa. Ang regular moisturizer kasi na 50 ml, nasa 150 to 200 pesos ang presyo sa merkado. Habang ang gawa ni Roan, 50 pesos lang daw ang magagastos, pero iba yung ingat na rin po daw ang dapat, lalo na sa mga maselang balat. Sa mga gumagamit ng mga natural products using fruits and vegetables. So, it is true that these are all natural. However, ang mga ganitong klaseng paghahalo ng fruits and vegetables ay not always safe and effective. So, remember, ang skin ng bawat tao ay hindi pare-pareho and pwede pa rin tayo magkaroon ng sensitivity or irritation or even allergic reaction. Samantala, si Roan push pa rin daw ang paggamit ng all-natural beauty hacks. Lalo patiwala raw siya rito na safe sa kanyang balat at walang allergic reaction sa kanyang kutis. Para po sa akin, itutuloy ko pa rin po yung madalas kong ginagawa. Ginagamit, sobrang talagang nagamit ko rin talaga siya at napakaganda rin naman po ng pinaka-resulta niya. Ika nga, if it makes you healthy and feeling confident, then do it. Pero laging tandaan na sa bawat subok, dapat sigurado at aprobado ng mga eksperto para ang pampa-beauty queen na aura siguradong walang problemang dala. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo mga kapuso. Thank you very much sa inyo pong pagsama sa amin this Saturday morning kahit medyo maaga-aga pa, hindi ba? Pero mabuti na yung maaga po tayo pagdating naman sa usaping pangkalusugan. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman ang inyong obstetrician gynecologist, si Dr. Q. Tandaan, unahin ang kalusugan. At syempre, lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.